Tamang-tama po. May makakapanayam tayo dito at aalamin po natin ang sentimiento ng mga tricycle operators. Siya po ang presidente, tamang-tama, ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines or NACTODAP and the National Public Transport Coalition or NPTC. Walang iba po kundi si Mr. Ariel Lim. Sir Ariel, magandang hapon po muli sa inyo. Ako po si Bong Nebria para sa Biyaheng IZ. Yes, magandang hapon. Magandang hapon na Bong, no? Maraming salamat sa pag-interview ulit sa akin. Sir Ariel, 5,000 cash assistance from DSWD. Okay na ba yun? Oo, so far sa akin ngayon, okay na yun para sa amin, ano? Kahit pa paano, meron. Pero sa tingin natin, medyo baka kapusin dahil bukas pataas na naman, di ba? Hindi natin alam kung hanggang saan. Pero mas maigi na yung may meron kaysa wala. Tama yun, Sir Ariel. Yun nga yung sinasabi ko na buti nang meron kahit paano kaysa wala. Lalong-lalo na nga, naaprubahan na po yung nabalitaan nyo na po ba na aprubahan na sa Kongreso. Sa ikatlong pagbasa, yung special powers ng ating Pangulo para bawasan o tanggalin ang excise tax at saka yung value-added tax sa fuel. Kung matutuloy po ito, malaking tulong din po ito sa tricycle drivers. Tama po ba? Yes, oo, kasi alam mo, nung last week, nagkaroon tayo ng hearing, di ba, tungkol dyan, no? Opo. So talaga namang maalos lahat kaming transport group, matagal na pag ilipas kasi na yung batas ng ng all the regulations kasi marami kami nakitang malisan katulad yun, 80, mag-aantay 80 per barrel, lumagpas na, 90 plus. Pero alam mo, sasabihin, mag-aantay pa tayo ng isang buwan bago nila tanggalin yung ibigay yung ayuda, di ba? So, napakaraming problema talaga. Opo. So, kaya sabi ko nga, talagang dapat ito yung panahon na dapat aralin na yan at tignan na kung yan ba ay napapanahon pa. Oo nga, kasi katulad nito, Sir Ariel, this is very unprecedented. Ito nangyayari na to, na dati kung magtaas man ang presyo ng produktong petrolyo, piso-piso o kaya 3 piso, pinakamataas na siguro 10 piso, tapos magkakaroon ng bawa sa susunod na linggo. Pero ito, dalawang sunod na linggo, halos tagbe 20 pesos. 15 pesos hanggang 20 pesos ang itinataas, gasolina at saka diesel. Tama nga ho kayo, pero ano po bang mga hakbang na minumungkahi nyo doon sa hearing na yun sa Kongreso para anong hakbang pwedeng gawin para mapabilis yung tulong? Kasi hindi pwedeng mag-antay ng isang buwan dahil pagdating ng isang buwan, yung tulong mo, baka times 4 na ng presyo ng produktong petrolyo magmula na simula. Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko nung hearing na hindi natin alam kung kailan matitigil ang pagtaas. Dahil hanggat may gera sa gitnang silangan, dito ito mangyayari sa atin. So, sinasabi namin, magdagdag man tayo ng pamasahe, hindi naman pwedeng pag tumaas na naman, hindi ka naman mag-request ng dagdag. Puro lang gano'n na mangyayari sa atin. So, ang pinakasolusyon talaga, itong gobyerno, talagang mag-desisyon kung tatanggalin yung excise tax na yan, no? Kasi may BAT pa nga may 12% BAT pa. Ayun nga sinasabi ni Congressman Erice, na bukod din sa excise tax, isa rin talaga nung excise, bukod sa excise tax, yung BAT tax. So, pinikwenta-kwenta kasi sinabi ko nga sa kanya napakataas na kung titignan natin. Kasi pag nag-adjust ka na naman ng pump price, kahit yun yung ibat mo, di ba? Opo. Automatic yun tataas Sabi ko ang excise tax nakapako yun. Kung sapasahin natin yung all the regulation yun, nakapako siya. Pero pagdating sa ibat, yun ang sobrang sumisipa pag tumataas ang presyo. Sir Ariel, ang jeepney operators nag-file ng petition, 2 pesos fare hike, Sa tricycle ba meron? Yes, alam mo, meron din kami sa local, pero usually, itong problema ko sa anay sa tricycle. Hindi ba dyan hindi marunong gumawa ng petition for fixing? Ang nangyayari, sumasabay na lang yan pag nagtaas na yung jeepney. Ang pinagtitinitignan naman ng local government sa lahat, yung pagtaas ng jeepney.
So, ganun din yung sitwasyon natin ng pag-lugar. So, kung tumaas ng 2 piso yung pamasahe ng liquid, magpapahiling ngayon ang local government, itong mga councilor. Ngayon, i-a-adapt na yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na itinaas sa pamasahe. Ganun ang nangyayari. Pero sa ngayon, Sir Ariel, wala pa. Sa ngayon, may mga nakaumang, kaya lang wala pang kilos yung local government, wala pa nagtakimas. Pero may mga nagka-file nga, like sa Bicol, sa Tanaga, no, sa ibang lugar. Kaya nga dito pa sa Bisaya, tinitignan ko kung anong sitwasyon. Pero talagang nga ang problema namin ngayon, nag-aantay pa rin yung lokal, ayaw rin nilang dinalaw. Kasi nga, baka ma-affectuan din yung lugar nila dun sa mga kakapapakain. Sa lugar din naman nila. Oo nga, no? Alam mo, yung tricycle, Sir Ariel, pag nagtaas siya, kasi yan yung natin, first mile and last mile of transportation, di ba? Tama. So, alanganing pwedeng lakarin, pwedeng hindi, yung mga commuters natin, pagdating ng hapon, pagagaling sa opisina, pagod na. Palagay ko talaga magta-tricycle. Pero ang tanong, meron pa bang pandagdag? Wala pang taas ng sahod. Kaya pa ba, Sir Ariel? Yun ang isa rin yun sa pakikiusap ko. Kasi alam mo, pagka ganitong tumataas, ang unang nare-reklamo, tricycle taxi. Aminado ako ron, kaya nananawagan din ako sa mga kasamahan ko sa mga toda, sa mga asosyo ng NFM. Kung maaari, ang satiyan, huwag naman. Kasi siyempre, naintindihan din naman natin yung mga pasahero, no? Pag tumaas na ang mga pamasahe, sabi na huwag niya, so hindi tumataas yung tao nila. Kaya naintindihan natin yung gobyerno na kailangan may system balance yan, No? Yun yung tinitignan namin pinaka-solusyon. Diba? Dito, sabi ko nga, isa sa nakikita ko, talagang wala tayong choice. Deregulado yung presyo ng petrolyo. Dapat maging open-minded yung tayo sa deregulado rin na pamasahe na pag umabot sa 100, automatic magtakas na lang sila. Para hindi panay-reklamo ng driver at ng operator. Tama yun, Sir Ariel, like what I've said, alam nyo, may mga kababayan tayo na multiple transportation ang sinasakyan, papasok ng trabaho. Mag-tricycle, mag-jeep, magbubus. Lahat po yan, apektado ng pagtaas. And hindi gawang biro ang makakaltas niyan sa budget nila sa pang-araw-araw po nilang pagko-commute. And maganda naman, naiintindihan nyo po yung kalagayan ng ating mga commuters. So, alam mo, isa pa ang sinabi ko sa party. Bakit hindi natin hawakan na ito sa liit itong mga TNC? Kasi yung mga may-ari ng kumpanya, 21, 23, 28%, iba-iba sinusunod nila sa komisyon. Bakit pwedeng bawasan din ito? Para makabawas din sa mananakay, di ba? Kasi dapat lahat magtulungan ngayon Kasi wala namang kontrol ng gobyerno o kapakati na dati. Ano bang kontrol ng gobyerno sa pagsupreso sa mga TNDS? Tama yun, Sir Ariel. Alam nyo, pangalawang linggo pa lang tayo nitong krisis sa Iran, sa Middle East. At talagang kahit hindi tayo tamaan ng missile, parang tinamaan na rin tayo dahil sa pabigat ng presyo ng produktong petrolyo. Alam mo, Colonel Bob, pati tayo, wala talagang pagkukunan ng gasolina. Yun nga po. Hindi katulad nila, marami silang impact sa saang lugar. No? Tayo, wala talaga tayong chance. Ang kinatatakot ko nga rito, gaya ng sinabi ko sa mga interview ko, tayo noon, yung supply. Diba? Opo. Kahit na anong taas ng presyo, kung walang supply, yun ang problema natin. Hindi talaga ekonomiya ng Pilipinas. So, ang dapat ipunan ng gobyerno, yung supply, katulad ng Japan, nakita mo ang Japan, ang China, ang Singapore, di ba? Pinadaan rin lang naman sa kanila pero mas kanila sila, nag-impact na sila. Sabi mo nga, kung supply ng gobyerno sa special power ng Presidente, kahit ang Pangulo, pwedeng kung binigyan siya ng special power, pwede niya kontrolin Pag hindi sumunod itong mga oil company sa kanya, pwede niya tuning. Kasi I remember, nangyari yan ng panahon ni GNA. Nung kami nandoon pa, ako yung secretary pa, nandoon ako sa meeting mismo nung nagbitaw ang ating Pangulo ng Gloria dati na pag hindi nyo kami pinagbigyan, pakipilitan yung yung papaputakbo sa inyo. Alam mo, nagawa yun Alam mo, Sir Ariel, parang naglabas ng statement dati si Senate President Tito Soto
na we have a 60-day fuel reserve, ano? Pero nasa mga oil companies yan, hindi naman talaga kontrolado ng gobyerno yan. But then again, in normal times, maybe it could last 60 days. Yes. Pero in these trying times, hindi rin natin malaman, ano? Dahil marami tayong nangangailangan ng fuel ngayon. Kaya ngayon ang sinasabi ko na talagang dapat tinututukan ito ng gobyerno natin, no? Ito na yung pagkatataon na talagang dapat tuloy sila. Sigilan mo na yung ibang mga issue, no? Ito yung pinakamabigat Opo. Ramdam na lahat ramdam na lahat ng tao. Politika, hindi na walang pakialam yan dyan. Pero itong oil price na to, ramdam na lahat. Hanggang sa pinakamababang tao. Tama po yan, Sir Ariel. Ano, this will eventually hit our stomachs. And alam naman po natin, pag usaping sikmura na, delicate na po yung yung usapin na yan. Dahil pangangailangan na po ng ating mga kababayan. Anyway, Sir Ariel, maraming salamat po sa pagbibigay oras sa amin ngayong araw na ito. Sana po ma-interview po namin kayo ulit sa mga kaganapan, mga benepisyo matatanggap ng mga tricycle drivers at mga kung sapat na ba ang mga aksyon ng gobyerno para sa inyo. Maraming salamat, Sir Ariel. May isa pa lang akong pakapol sa Kermel po. Sige po. Nakikiusap ako sa lahat ng mga miyembro natin, lahat ng mga tricycle man driver, na kung maaari po sa Metro Manila, bukas po ang bigaya, no? Pakihanda po at sigurad ulit yung mga pangalan sa lista para ma-access sila sa haik na program. Kasi po, baka po pa, meron tayong na lugar sa buong Metro Manila na pwede silang pumunta. Ay ang usapan po dyan, importante lang may ID sila. Kaya po pag may hinahanap na ibang requirements pa, maaari po ipalan sa amin para masabi ko rin po sa DOTR, sa DOD, at kung sino-sino yung pwede kong pagsabihan ng mga ganito. Kasi nga po, non-ethical political ito. Ibig sabihin, wala pong politiko dapat na nakikialam dito at lumalabas po na kung ano-anong makanapin pa. Teka, Sir Ariel, linawin ko lang, driver's license ang kailangan, tama? Opo, driver license po ang kailangan para makuha nila. Tapos nasa listahan po sila. Pwede ba expired? Yes, opo. Yun naman po mga operator, kailangan din po sa mga operator na meron po silang prangkisa. Yung po yung isang pagbabasihan. Sir Ariel, kailangan ba expired o pwede ba ang expired o kailangan current yung lisensya? Alam ko po current, pero sabi ko, dahil ito naman po ay tulong talaga, kasi nga sinasabi ko nga, kahit po yung mga e-strike, yung mga pedicab, wala po yung mga lisensya. Opo. No? Pag mag-justify na lang po dyan, yung listahan na nanggaling sa lokal, papabarangay man sa siyudad. So, palagay ko po, pwedeng payagan nyo, no? Basta po may lisensya sila. Yun lang, sigurado hindi fake yan. Kasi alam ko po, Bakit naman hindi fake? yes, may mga sakit para mag-check na hindi yan. Ito po ay talaga. Well, anyway, Sir Ariel, maraming salamat ulit sa panahon na inaasahan po namin na makapanayam kayo ulit sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ganda na po. Yan po si Sir Ariel, ang President of the National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines, NACTODAP,